Inilipat na ng Department of Transportation ang 75 million pesos na pondo ng pamahalang lungsod ng General Trias para sa konstruksyon ng mga karagdagang pasilidad sa resettlement site ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa Barangay Santiago. Napakikinabangan ng mga residenteng apektado ng LRT1 Cavite Extension Project Package 2. Si Bernard Ferrer sa detalye. Bernard? Yes, Audrey, pagsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagkakaloob ng isang maayos at dissenting pamayanan para sa mga naapektuhan ng Kitigat Project ng pamahalaan. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, may kinabang ang mga inilipat na pamilya sa mga itatayong karagdagang pasilidad kung may sapat na basic amenities at dissenting infrastruktura. Tiniyak naman ni General Trias City Mayor John Ferrer na ang pondong nilaan ay gagamitin ng maayos para sa kapakinabangan ng mga pamilyang inilipat sa pamamagitan ng mga programa, proyekto at serbisyong tutugon sa kanilang pangailangan. Sa kasalukuyan, 1,374 housing units na mula sa kabuang 1,698 units sa Kalinga Village ang hukado ng mga apektadong informal settlers mula sa Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Target na maipatayo ngayong taon sa LRTA resettlement site ang mga karagdagang pasilidad sa bilang ang covered basketball court, park at playground, gusaling sang paaralan, water utility system at electrification. Samantala, Audrey, balik operasyon na ang biyahe ng LRT2. Matapos pa sa patalang maantala dahil sa isang tren na nakaranas ng technical problem sa Araneta Cubao Station. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferrer.